Kailanman ay hindi naramdaman ni Carlos Mendoza na siya'y ganito kaligaw tulad ng nararamdaman niya sa nakalipas na 6 na buwan. Ang matagumpay na negosyante na namumuno sa isa sa pinakamalalaking kumpanya ng konstruksyon sa Mexico City ay natuklasan na ang lahat ng kanyang pera ay walang silbi pagdating sa paghilom ng isang durog na puso ng 3 taong gulang na bata. Kaya naman, napagpasyahan niyang umalis ng maaga sa pulong kasama ang mga Hapon na mamumuhunan. May kung anong humihila sa kanya pauwi, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito pag-aalala, kundi isang uri ng pagkasabik na may halong takot. Ang bawat metro na inilalapit ng kanyang mamahaling sasakyan sa kanilang mansyon sa Lomas de Chapultepec ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang naging normal na sa tahanang iyon mula nang mawala si Daniela. Dati ang bahay ay puno ng tugtugin ng mga yapak ni Valentina na tumatakbo at ng matamis na tinig ng kanyang asawa. Ngayon, ang tanging maririnig ay ang malayong ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso. Dumaan siya sa gilid ng bahay patungo sa pinto ng kusina. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang tunog na halos 6 na buwan na niyang hindi naririnig. Isang tunog na akala niya'y tuluyan ng kinuha ng trahedya. Halakhak, isang dalisay masayang halakhak ng isang bata. Dahan-dahan itinulak ni Carlos ang pinto. Kinailangan niyang kumapit sa hamba nito upang hindi matumba. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang panaginip. Isang milagrong hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang anak na si Valentina ay nakapasan sa balikat ng bagong kasambahay si Carmen. Ang dalawa ay sabay na naghuhugas ng mga pinggan habang kumakanta ng isang pambatang awitin. Ang tawa ni Valentina ay umaalingaw-ngaw sa kusina, isang tawang puno ng buhay na akala ni Carlos ay hindi na niya muling maririnig. "O sige, dito naman sa ilalim, prinsesa," malambing na sabi ni Carmen habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng bata sa may sabon. "Ganyan nga, ang galing-galing mo namang bata." "Tita Carmelita, pwede po ba akong gumawa ng bubbles?" tanong ni Valentina sa isang kristal na boses na halos ikaluhan ni Carlos. Ang boses na yon, akala niya'y nawala na magpakailanman. Nanginig ang mga tuhod ng makapangyarihang negosyante mula nang pumanaw si Daniela dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi na muling nagsalita si Valentina. Ang pinakamahuhusay na child psychologist sa bansa ay nagsabing normal lang daw iyon na kailangan ng bata ng panahon para iproseso ang pagkawala. Ngunit narito siya ngayon sa kusinang ito, natural na nakikipag-usap na para bang walang nangyari. Doon napansin ni Carmen ang kanyang presensya. Muntik na nitong mabitawan si Valentina sa kanyang balikat dahil sa gulat. "Senyor Carlos, hindi ko po kayo inaasahan." Nagsimulang magpaliwanag si Carmen, halatang kinakabahan. "Papa," sigaw ni Valentina, ngunit bigla itong napayukom na tila may nagawang masama. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Hindi kinaya ni Carlos ang eksena. Sa halip na lumapit, tumalikod siya at halos patakbong tinungo ang kanyang opisina. Malakas niyang isinara ang pinto at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasali ng isang basong whiskey. Tinungga niya ito ng isang lagukan, umaasang papawiin ng alak ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang eksenang nasaksihan niya ay gumugulo sa kanyang isipan sa paraang hindi niya maintindihan. Paano nagawa ng dalagang ito sa loob lamang ng ilang buwan ang hindi niya nagawa? Paano nangyari na ang sarili niyang anak ay nakikipag-usap sa kasambahay sa paraang hindi na nito ginagawa sa kanya? Isang kislap ng selos mainit at mapait ang gumuhit sa kanyang puso, kasabay ng isang di matatawarang pasasalamat. Ngunit mas nangingibabaw ang isang tanong, sino ba talaga itong si Carmen Rodriguez
Umupo si Carlos sa kanyang leather na upuan, nakatitig sa kawalan. Ang imahe ng masayang mukha ni Valentina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya ito maaaring baliwalain. Hindi niya maaaring ipagkibit-balikat ang milagrong ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung anong mahika ang taglay ng babaeng ito at kung bakit sa kanya lamang ibinigay ang susi para muling buksan ang mundo ng kanyang anak. At gagawin niya ang lahat para malaman niyon. Kinabukasan kumilos si Carlos na tila walang nagbago. Nagsuot siya ng kanyang mamahaling suit, bumalik sa noon ng natutulog pang si Valentina at nagpaalam kay Doña Dolores, ang matandang gobernanta, na papasok na siya sa trabaho. Ngunit ang lahat ay isang pagkukunwari. Ipinark niya ang kotse ilang kanto ang layo mula sa kanilang mansyon at naglakad pabalik. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa sarili niyang pamamahay. Tahimik siyang pumasok sa likurang pinto at dumiretso sa kanyang opisina. Mula sa dala niyang briefcase, inilabas niya ang ilang maliliit na kamera na binili niya kaninang umaga. Mabilis at may kasanayan, ikinabit niya ang mga ito sa mga lugar na hindi mapapansin sa sulok ng bookshelf na nakatutok sa sala, sa isang palamuti sa kusina, at sa isang maliit na siwang sa pader ng playroom ni Valentina. Sa buong linggong yon, sinadya niyang umuwi ng mas maaga, hindi para makasama ang anak, kundi para panoorin ang mga recording. Ang kanyang opisina ay naging isang lihim na silid ng pagmamanman. At ang kanyang natuklasan ay lalo pang gumulo sa kanyang isipan. Si Carmen Rodriguez, 24 na taong gulang pa lamang, ay ginagawang isang larong pang-edukasyon ang bawat gawaing bahay. Habang nagtutupi ng mga damit, kinakausap nito si Valentina tungkol sa mga kulay. Tingnan mo, prinsesa, itong damit mo ay kulay dilaw parang araw. Maririnig ni Carlos sa recording. At ito namang medyas mo ay asul parang langit. Si Valentina naman ay tumutugon, inuulit ang mga salita, at ang paglalaba ay nagiging isang masayang aralin. Sa kusina, ang paghahanda ng pagkain ay isa ring klase. Sige nga, bilangin natin, ilang carrots ang hihiwain natin? Tanong ni Carmen habang hawak ang mga gulay. 1, 2, 3, 5. Sagot ni Valentina, pumapalakpak pa. Aba, ang galing! Alam mo ba kung bakit kulay orange ang carrot? Hindi po, Tita Carmelita. Dahil meron itong espesyal na bitamina na nagpapalakas ng ating mga mata para makita natin ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pinapanood ni Carlos ang mga eksena na may magkahalong damdamin, pasasalamat at paninibugho. Pasasalamat dahil malinaw na gumagaling ang kanyang anak. Paninibugho dahil hindi niya alam kung paano buuin ang koneksyong yon na tila napakanatural para sa dalawa. Ngunit may isa pang bagay na nahagip ang mga kamera, isang bagay na nagdulot sa kanya ng kaba. Si Doña Dolores Martinez, ang gobernanta, na 20 taon nang naninilbihan sa kanila, ay palaging pinagmamasdan si Carmen ng may pagdududa. Carmelita, lumalagpas ka na sa iyong hangganan. Narinig ni Carlos na sinabi ni Dolores sa isang recording, ang boses nito ay matigas at puno ng awtoridad. Nakatayo sila noon sa playroom. Hindi mo trabaho ang turuan ng bata. Kinuha ka para maglinis ng bahay. Doña Dolores, nais ko lang pong makatulong. Sagot ni Carmen, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Si Valentina po ay isang napaka-espesyal na bata. At espesyal o hindi, wala kang pakialam. Gawin mo ang trabaho mo at punto. Ang tensyon ay ramdam na ramdam, kahit sa screen lamang ng computer. Napagtanto ni Carlos na may 2 magkaibang mundo na nagbabanggaan sa loob ng kanyang bahay. At siya ay nasa gitna ng isang digmaang tahimik na hindi niya alam na umiiral. Noong Huwebes ng linggong yon, isang tawag sa telepono ang nagpabago sa lahat. Mula ito sa direktora ng kindergarten kung saan nagsimula si Valentina kamakailan.
Senyor Carlos, may maganda po akong balita. Sabi ni Maestra Luisa Hernandez, sa kabilang linya ang boses ay puno ng sigla. Si Valentina po sa wakas ay nagsimula nang makipaglaro sa ibang mga bata. Lahat ng papel sa kanyang mesa ay tila nawalan ng bigat. Napahigpit ang hawak ni Carlos sa telepono. Ano po? Paano? Kanina po naglaro siya sa bahay-bahayan kasama ang 3 pang bata. At nagkwento siya tungkol sa kung paano niya tinutulungan si Tita Carmelita sa bahay. Tita Carmelita. Opo, sabi niya natututo raw siyang magluto mag-ayos ng mga gamit at si Tita Carmelita daw po ay nagkukwento tungkol sa mga prinsesang tumutulong sa kanilang kaharian. Kamangha-mangha po ang pagbabago niya. May bago po ba kayong ginagawang therapy? Wala. Wala po, maestra. Nauutal na sagot ni Carlos. Kung ano man po ang ginagawa ninyo, ipagpatuloy nyo lang. Isang milagro po ang makita si Valentina na ganito kasaya. Pagkababa ng telepono, tulala si Carlos. Ang kumpirmasyon mula sa isang tagalabas ay tila isang malakas na sampal. Ang lahat ng kanyang nakita sa mga kamera ay totoo. Ang ginagawa ni Carmen ay hindi lamang pag-aalaga. Ito ay paghihilom. Kinansela niya ang lahat ng kanyang pulong para sa hapong yon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maaaring maging isang manonood lamang. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang digmaang nagaganap sa kanyang pamamahay. At habang humaharurot ang kanyang sasakyan, pauwi isang damdamin ang nanaig sa lahat takot. Takot na baka sa kanyang pagwawalang bahala ay mahuli na ang lahat. Dala ng balita mula sa eskwelahan, halos paliparin ni Carlos ang kanyang sasakyan pauwi. Ang bawat segundo na wala siya sa bahay ay tila isang panganib. Hindi na ito tungkol sa selos o pagdududa. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa himalang nagaganap sa ilalim ng kanyang bubong. Pagdating niya sa mansyon, hindi na siya dumaan sa likuran. Pumasok siya sa malaking pinto sa harapan, ang kanyang mga yapak ay mabilis at malakas sa makintab na sahig na marmol. Valentina, tawag niya ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang sagot. Narinig niya ang mga boses mula sa labas sa may hardin, ngunit hindi ito masayang usapan. Isang boses ang nangingibabaw, matigas galit at puno ng awtoridad. Kilala niya ang boses na yon. Ito ay ang boses ni Doña Dolores. Mabilis niyang tinungo ang pinto papunta sa hardin at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng mga namumulaklak na rosas, nakatayo si Doña Dolores, nanlilisik ang mga mata at nakaturo ang daliri kay Carmen. Si Carmen naman ay bahagyang nakayuko, yakap-yakap si Valentina na nakakapit ng mahigpit sa kanyang mga binti. Ang maliit na bata ay humahagulgol ang kanyang mga iyak, ay tila punyal na tumutusok sa puso ni Carlos. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong ilalabas ang bata nang walang pahintulot ko. Sigaw ng gobernanta, ang boses ay nanginginig sa galit. Wala kang anumang responsibilidad sa batang ito. Isa ka lang hamak na utusan. Si Valentina ay lalong napahigpit ang kapit kay Carmen. Ang muka ay nakasubsob sa palda ng dalaga. Patawad po, Doña Dolores. Nanginginig na sabi ni Carmen habang hinahaplos ang buhok ng bata. Gusto lang po niyang makita ang mga bulaklak at wala akong pakialam sa gusto niya. Ako ang masusunod dito. Hindi mo ba naiintindihan? Inilalagay mo sa panganib ang bata. Sa puntong yon, sumabog ang damdamin ni Valentina. Itinaas niya ang kanyang basang-basa sa luhang muka at sumigaw sa paraang hindi pa kailanman narinig ni Carlos. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan na narinig niyang maglabas ng ganito katinding emosyon ang kanyang anak. Ayokong umalis si Tita Carmelita. Sigaw ng bata, ang tinig ay basag at puno ng takot. Huwag niyo siyang paalisin, ayoko. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anak ay nagsasalita. Ang kanyang anak ay nagagalit. Ang kanyang anak ay nagmamakaawa. Ang kanyang anak ay ipinagtatanggol ang isang tao.
Pagkatapos ng napakahabang katahimikan, si Valentina ay sa wakas tumutugon sa mundo sa paligid niya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Gulat na napalingon sina Dolores at Carmen. Senyor Carlos, agad na sabi ni Dolores na tila nakakuha ng kakampi. Mabutit dumating kayo. Tingnan ninyo ang ginagawa ng babaeng ito. Dinala niya ang bata sa labas nang walang paalam. Napaka-iresponsable. Valentina po ang nagpumilit, senyor. Mahinang paliwanag ni Carmen habang patuloy na pinapakalma ang humahagulgol na bata. Nangako po akong saglit lang kami. Tiningnan ni Carlos ang dalawang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa nanginginig na anyo ng kanyang anak. Ang takot sa mga mata ni Valentina ay hindi takot sa hardin o sa mga bulaklak. Ito ay takot na muling maiwanan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Doña Dolores. Sabi niya, ang boses ay hindi nag-aalinlangan. Maari niyo ba muna kaming iwan? Natigilan ang matandang gobernanta. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Pero senyor, pakiusap pag-ulit ni Carlos, mas may diin sa pagkakataong ito. Walang nagawa si Dolores, kundi tumalikod ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa pagkapahiya at galit. Nang sila na lang ang naiwan, dahan-dahang lumapit si Carlos. At sa harap ng dalaga at ng kanyang anak, ang makapangyarihang milyonaryo ay lumuhod sa damuhan upang maging kapantay ng kanyang munting prinsesa. Anak, ayos ka lang ba? Malambing niyang tanong. Tumango si Valentina kahit patuloy pa rin ang paghikbi. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa balikat ni Carmen. Tumingin si Carlos sa mga pulang rosas na malapit sa kanila. Magaganda ang mga bulaklak, hindi ba? Sabi po ni Tita Carmelita. Bulong ni Valentina, ang boses ay garalgal pa ang mga pulang rosas. Ibig sabihin ay pag-ibig. Itinuro niya ang bulaklak. Katulad po ng pag-ibig ni Mama sa atin. Halos huminto ang pagtibok ng puso ni Carlos. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Valentina ang kanyang ina mula nang mangyari ang aksidente. Tiningnan niya si Carmen na may mga luha na ring namumuo sa mga mata. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Carlos, hindi binubura ni Carmen ang alaala ni Daniela. Sa halip, tinutulungan niya si Valentina na mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang pagmamahal at pangungulila. Pinili niyang maniwala sa kanyang nakikita, hindi sa mga sabi-sabi. Pinili niya ang luhang may pag-asa ng kanyang anak kaysa sa galit na dala ng tradisyon. Isang guhit ang nilikha sa hardin ng hapong iyon, isang hangganan sa pagitan ng nakaraan at ng posibleng hinaharap. At si Carlos, sa unang pagkakataon ay tumawid dito. Lumipas ang ilang araw at isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa mansyon. Hindi na ito ang malungkot na katahimikan ng pagluluksa, kundi isang maingat na katahimikan na tila lahat ay nagpapakiramdaman. Si Doña Dolores ay gumagalaw na parang anino, ang kanyang mga kilos ay kontrolado at ang kanyang mga mata ay palaging matalim kapag napapatingin kay Carmen. Si Carmen naman ay mas naging maingat, ngunit hindi nito binawasan ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay kay Valentina. Si Carlos sa unang pagkakataon ay sinubukang umuwi ng mas maaga araw-araw. Nais niyang maging bahagi ng himalang nagaganap. Nais niyang siya naman ang makita ni Valentina na naghihintay pagdating nito mula sa eskwelahan. Isang hapon, habang si Carlos at Valentina ay naglalaro ng building blocks sa sala, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Maya-maya pa inanunsyo ng intercom ang pagdating ng isang bisita. Senyor Carlos, narito po si Senyora Isabela Reyes. Anunsyo ng gwardiya. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlos. Si Isabela ay isang matalik na kaibigan ng yumaong si Daniela. Isa siyang maganda at maimpluwensyang biyuda na kabilang sa kanilang mataas na lipunan. Ngunit mula nang mamatay si Daniela, bihira na niya itong makita. Papasukin siya
sabi ni Carlos. Pagpasok ni Isabela sa sala, tila nagliwanag ang buong silid. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida at ang kanyang bawat galaw ay may halong kumpiyansa at karangyaan. Carlos querido, bati niya ang kanyang boses ay malambing habang lumalapit para bumeso. Pasensya ka na at hindi ako nakapagpasabi. Dumaan lang ako para kamustahin ka. At syempre ang munting anghel na ito. Ngumiti si Isabela kay Valentina at inilahad ang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling tindahan ng laruan. I have something for you, sweetie. Tumingin lang si Valentina kay Isabela at pagkatapos ay kay Carlos na tila humihingi ng permiso. Tumango si Carlos. Ngunit sa halip na kunin ang regalo, nanatili lang itong nakaupo. Sa sandaling iyon, lumabas si Carmen mula sa kusina. May dalang isang tray ng merienda para kay Valentina. Senyorita, heto na po ang juice at... Natigilan si Carmen nang makita ang bisita. Tumaas ang isang kilay ni Isabela habang tinitingnan si Carmen mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay mapanuri at may bahid ng pagmamaliit na tila sinusuri ang isang muebles na hindi nababagay sa lugar. At sino naman ito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tono ay hindi nagtatanong kundi nagsasaad na hindi ito mahalaga. Siya si Carmen ang tagapag-alaga ni Valentina. Sagot ni Carlos bahagyang nag-alinlangan sa salitang gagamitin. Ngumiti si Isabela, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang bagong katulong. Mabuti naman at nakahanap ka na ng kapalit. Mahirap talagang maghanap ng mapagkakatiwalaan ngayon. Bumalik ang tingin ni Isabela kay Valentina. Halika mahal, buksan natin ang iyong regalo. Isa itong napakalaking manika, mas malaki pa sa'yo. Ngunit umiling si Valentina at mas lumapit pa kay Carlos. Ayaw niya po ng manika. Biglang nagsalita si Carmen, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Agad na napunta sa kanya ang matalim na tingin ni Isabela. At ano naman ang alam mo? Mataray na tanong ni Isabela. Mas gusto po niya ang mga libro. Magalang na sagot ni Carmen at ang mga art materials. Mahilig po siyang mag-drawing. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Isabela. Talaga Carlos, ang iyong katulong ay tila isang child expert. Tumingin siya kay Carmen. Trabaho mo ang maglinis at mag-alaga, hindi ang magbigay ng opinyon tungkol sa kung ano ang gusto ng anak ng amo mo. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Ang hangin sa sala ay biglang bumigat. Namula ang mukha ni Carmen, ngunit nanatili itong nakatayo ng tuwid. Si Carlos naman ay nakaramdam ng inis sa paraan ng pakikitungo ni Isabela. Isabela, sapat na. Mahinahong, sabi ni Carlos. Alam ni Carmen kung ano ang gusto ni Valentina dahil magkasama sila buong araw. Halatang nagulat si Isabela sa pagtatanggol ni Carlos sa kasambahay. Ngunit mabilis siyang nakabawi at ibinalik ang kanyang matamis na ngiti. Ay pasensya na, masyado lang akong nag-aalala para kay Valentina. Sabi niya sabay hawak sa braso ni Carlos. Kaya nga naisip ko bakit hindi natin siya dalhin sa isang charity event para sa mga bata ngayong Sabado. Magiging masaya iyon para sa kanya. Tayong dalawa. At si Valentina, isang family day. Ang pagdidiin niya sa salitang tayo at family ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Carlos. Malinaw ang intensyon ni Isabela. Hindi lang ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang pagpaparamdam ng kanyang hangarin na punan ang lugar na iniwan ni Daniela. At sa gitna ng lahat nakita ni Carlos si Carmen na tahimik na kinuha ang tray yumuko ng bahagya at bumalik sa kusina. Sa kanyang mga mata nakita ni Carlos ang isang bagay na pamilyar, ang sakit ng pagiging tinatapak-tapakan ng isang taong mas mataas ang tingin sa sarili. Isang panibagong kalaban ang lumitaw at hindi tulad ni Doña Dolores na kumikilos sa dilim. Si Isabela Reyes ay handang lumaban sa liwanag gamit ang armas ng kanilang lipunan, pera, impluwensya at mapanirang mga salita. Ang alok ni Isabela ay nanatili sa isipan ni Carlos
Ngunit mas naging abala siya sa panibagong impormasyon na dala ni Doña Dolores kinabukasan. Hinintay siya ng gobernanta sa kanyang opisina bago pa man siya makapag-almusal. Ang mukha nito ay seryoso at may dala itong isang pirasong papel. Senyor Carlos, mayroon po akong dapat ipaalam sa inyo. Simula niya ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Tungkol po ito kay Carmen. Napabuntong hininga si Carlos. Ano na naman ito, Doña Dolores? Nag-utos po ako sa aking pamangkin na puntahan ang address na ibinigay ni Carmen sa kanyang papeles. Sabi ni Dolores, inilapag ang papel sa mesa. At nalaman namin. Walang sino mang Carmen Rodriguez na nakatira doon. Ang pamilyang naninirahan doon ay higit 10 taon na raw sa lugar na yon at hindi nila kilala ang babaeng iyon. Nanigas si Carlos sa kanyang upuan. Kasinungalingan. Isang direktang kasinungalingan sa isang opisyal na dokumento. Ang lahat ng pagtatanggol na binuo niya para kay Carmen sa kanyang isipan ay tila gumuho. Sigurado ka ba dyan, So? Mariin niyang tanong. Opo, senyor. Malinaw na nagsinungaling siya. At kung kaya niyang magsinungaling sa ganoong bagay, sa ano pa kaya siya maaring magsinungaling? Ang mga salita ni Dolores ay tila lason na unti-unting kumakalat sa iswa ni Carlos. Sinabi ko na sa inyo, senyor, ang babaeng yan ay may tinatago. Hindi nakakain ng maayos ang si Carlos sa almusal. Ang imahe ni Carmen, ang maamo nitong mukha, ang malambing na boses, ang natural na koneksyon kay Valentina ay nabahiran na ngayon ng anino ng pagdududa. Sino ka ba talaga, Carmen Ano, ang itinatago mo? Hapon na nang magpasya siyang umuwi. Ang galit at pagkadismaya ay nag-uumapaw sa kanya. Plano niyang harapin si Carmen, itanong dito ang lahat at tapusin na ang lahat ng ito. Ngunit pagdating niya natagpuan niyang tahimik ang bahay. Si Doña Dolores ay nagpaalam na mamamalengke. Si Valentina ay natutulog sa kanyang silid. Naghahanap siya ng pagkakataon na umakyat sa dating silid ni na Daniela at siya isang lugar na bihira na niyang puntahan. Nais niyang mapag-isa. Habang binubuksan ang mga drawer ng aparador ni Daniela, naghahanap ng kung anong bagay na maaaring magpaalala sa kanya ng dati nilang kaayusan, isang bagay ang nahagip ng kanyang kamay. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang makapal na kwaderno na nababalutan ng balat. Ang tala-arawan ni Daniela, nag-atubili siya. Parang isang paglapastangan ang basahin ang pinakapribadong mga saloobin nito. Ngunit isang puwersa ang nagtulak sa kanya. Binuksan niya ito sa isang pahina sa gitna. Ang sulat kamay ni Daniela ay pamilyar at masakit tingnan. October 12. Isang taon na mula nang huli kaming nag-date ni Carlos na kaming dalawa lang. Palagi siyang pagod. Palagi siyang may trabaho. Sabi niya, para raw ito sa amin para kay Valentina. Ngunit minsan, nararamdaman ko na ang kumpanya niya ang kanyang tunay na pamilya at kami ay isang magandang larawan lamang na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. Mahal ko siya, ngunit nararamdaman kong nag-iisa ako sa malaking bahay na ito. Kahit si Doña Dolores, sa kanyang sobrang pag-aalaga, ay tila isang bantay na nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkukulang. Nagpatuloy sa pagbabasa, si Carlos bawat salita ay tila isang sampal. November 5, minsan naiinggit ako sa mga yaya sa parke. Ang gaan ng kanilang pakikipag-usap sa mga alaga nila. Ako, palagi akong pinapaalalahanan ni Dolores kung ano ang tama at mali. Bawal madumihan si Valentina. Bawal umiyak ng malakas. Bawal maglaro sa lupa. Gusto kong maging isang ina na kasamang naglalaro ng kanyang anak. Sa putik, hindi isang reyna na nakatingin mula sa kanyang tore. January 22. Sinubukan kong kausapin si Carlos tungkol kay Dolores. Ngunit sabi niya, malaki ang utang na loob niya sa matanda. Lumaki siyang si Dolores, ang nag-alaga sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya na ang pag-aalagang yon ay unti-unting sumasakal sa akin? Na sa bahay na ito, pakiramdam ko, ay palagi akong binabantayan
palaging hinuhusgahan. Isinara ni Carlos ang talaarawan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Napasandal siya sa pader, ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos magpabuwal sa kanya. Dalawang magkasalungat na katotohanan ang sumampal sa kanya sa iisang araw. Si Carmen, ang babaeng nagbalik ng tawa ng kanyang anak, ay isang sinungaling. At si Doña Dolores, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Nang buong buhay niya ang siya palang dahilan ng kalungkutan ng kanyang asawa. Ang kanyang galit kay Carmen ay napalitan ng pagkalito. Ang kanyang tiwala kay Dolores ay nabasag. Ang mundo niya ay tila gumuho. Sino ngayon ang paniniwalaan niya? Ang kasambahay na may itinatagong sikreto o ang matapat na gobernanta na may kamandag na ikinukubli sa kanyang paglilingkod na pagpasyahan niya? Bago niya harapin si Carmen tungkol sa kasinungalingan nito, kailangan muna niyang bigyan ito ng pagkakataon. Hindi bilang isang amo na galit, kundi bilang isang taong gulong-gulo rin ang isipan at naghahanap ng kahit katiting na katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Kinagabihan, pagkatapos niyang ipatulog si Valentina sa pamamagitan ng isang kwentong halos hindi niya matapos-tapos dahil sa gulong-gulo niyang isipan, pinatawag ni Carlos si Carmen sa kanyang opisina. Pumasok ang dalaga, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Senyor Carlos, pinapatawag niyo raw po ako." Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Carlos. Inilapag niya sa mesa ang papel na may address. "Carmen, kailangan kong maging tapat ka sa akin." Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit hindi galit. "Bakit hindi ito ang totoong address mo?" Agad na namutla si Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Yumuko siya at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang paglaruan ang laylayan ng kanyang uniforme. "Senyor, ako po." Nauutal siya. "Kaya ko pong ipaliwanag." "Nakikinig ako," sabi ni Carlos sumandal sa kanyang upuan, pinipilit na maging kalmado. Huminga ng malalim si Carmen. Nang muli siyang ang mag-angat ng tingin, may mga luha nang namumuo sa kanyang mga mata. "Hindi po ako nagsinungaling ng lubusan, senyor. Diyan po kami nakatira dati, hanggang noong nakaraang buwan." "Anong nangyari?" "Hindi na po namin kinaya ang upa," halos pabulong niyang sabi. Ang kahihiyan ay malinaw sa kanyang boses. "Nawalan po ng trabaho ang tiyuhin ko na tumutulong sa amin. Kinailangan po naming umalis." Natahimik si Carlos, pinoproseso ang impormasyon. "At saan kayo nakatira ngayon?" Lalong yumuko si Carmen. Sa isang okupasyon po sa sentro, isang abandonadong gusali na tinitirhan ng mga pamilyang walang mapuntahan. Ang kanyang boses ay basag na. "Alam ko pong illegal, senyor. Pero iyon lang po ang lugar na nahanap namin. Natakot po akong sabihin sa inyo ang totoo dahil baka po isipin ninyo na kami ay masasamang tao. Baka po paalisin ninyo ako. Kailangan ko po ng trabahong ito." Ang galit na inipon ni Carlos buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang damdamin na hindi niya inaasahan, awa at hiya. Hiya dahil hinusgahan niya ang babaeng ito nang hindi man lang inaalam ang buong kwento. Ngunit kailangan niyang makasiguro. "Ang mga kapatid mo, totoo ba sila?" Agad na tumango si Carmen, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "Opo, senyor. Sila po ang buhay ko. Si Alejandro 17, si Diego 12, at si Sofia 8. Ako po ang nag-aaruga sa kanila mula nang mawala ang aming ina." Tumayo si Carlos. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na alam niyang ikagugulat ng lahat, pati na ng kanyang sarili. "Bukas, sabi niya. "Bukas ng umaga, isasama mo ako sa inyo. Gusto kong makilala ang iyong pamilya." "Po, senyor, hindi niyo po kailangan mariin niyang sabi. Kung ikaw ang nag-aalaga sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, kailangan kong malaman kung sino ka talaga." Kinabukasan, araw ng Sabado, ginising ni Carlos si Valentina. "Anak, mamamasyal tayo.
Isasama tayo ni Tita Carmelita sa kanila. Ang biyahe papunta sa sentro ng syudad ay tila paglalakbay sa ibang mundo. Iniwan nila ang malalapad na kalsada at malalaking puno ng Lomas de Chapultepec at pumasok sa masisikip at magugulong eskinita. Huminto sila sa tapat ng isang luma at mukhang abandonadong gusali. Ang mundo ni Carlos na binubuo ng bakal, salamin at marmol ay biglang hinalinhan ng mundo ni Carmen, isang mundo ng sementong nagbibitak kalawang sa mga rehas at mga sampay na nakasabit sa bintana. Dito po, mahinang sabi ni Carmen halatang nahihiya. Buong tapang na hinawakan ni Carlos ang kamay ni Valentina. Tara, umakyat sila sa 3 palapag ng madilim at makitid na hagdanan. Sa bawat palapag, naririnig nila ang ingay ng buhay, iyak ng sanggol, sigawan ng mag-asawa, tunog ng radyo. Pagdating nila sa isang pinto, huminto si Carmen at kumatok. Ang bumukas ay isang matangkad at payat na teenager. Ate-bati nito, ngunit natigilan nang makita sina Carlos at Valentina. Alejandro ito, si Senyor Carlos ang amo ko, at si Valentina, pagpapakilala ni Carmen. Ang kanilang tinitirhan ay isang maliit na kwarto. Marahil ay kasinlaki lang ng banyo ni Carlos, ngunit sa kabila ng kaliitan ito ay malinis at maayos. May 2 double-deck na kama sa isang gilid. Isang maliit na mesa kung saan may isang batang lalaki na gumagawa ng takdang aralin at sa sahig, isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Carmen ang nagdodrawing gamit ang mga pira-pirasong krayola. Ito ang pamilya ni Carmen. Magandang araw po. Magalang na bati ni Alejandro. Si Diego ang nasa mesa ay tumayo rin para bumati. At si Sofia ay nahihiyang ngumiti kay Valentina. Nakita ni Valentina ang drawing ni Sofia at agad na lumapit. Sa loob ng ilang minuto, ang 2 bata na mula sa magkaibang mundo ay magkatabi nang nakaupo sa sahig masayang nagdodrawing. Habang kinakausap ni Carmen ang mga kapatid, nilibot ni Carlos ang kanyang paningin. Walang mamahaling gamit. Ang mga damit ay nakatupi sa mga karton. Ngunit sa pader, nakadisplay ng may pagmamalaki ang mga ribbon at certificate mula sa eskwelahan. Mga honor student, mga achiever. Lumapit siya kay Alejandro. Magaling ka raw sa eskwela. Sinusubukan ko po, senyor. Kailangan ko pong makakuha ng scholarship para makapagkolehiyo. Napagtanto ni Carlos na ang nasa harap niya ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay isang katotohanang mas matindi at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang babaeng ito ay hindi isang manloloko. Siya ay isang mandirigma. Isang ate na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Ang kahihiyan na naramdaman niya kagabi ay mas lalong lumalim. Carmen, tawag niya. Maari ba tayong mag-usap sa labas? Sa makitid na pasilyo, hinarap niya ang dalaga. Ang mga mata nito ay nag-aabang puno ng kaba. Patawarin mo ako, sabi ni Carlos at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Patawad dahil hinusgahan kita. Naluluhang tumango si Carmen. Hindi ito ang nararapat para sa inyo. Sabi ni Carlos, ang tingin ay nasa loob ng maliit na kwarto. Tutulungan ko kayo. Senyor, hindi po kailangan. Hindi ito kawanggawa, Carmen. Pagputol niya. Isipin mo na lang na ito ay isang advance, isang pasasalamat. Ibinalik mo ang anak ko sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Hayaan mong tulungan kitang ibigay sa pamilya mo ang buhay na nararapat para sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Carlos ang isang tunay na ngiti mula kay Carmen. Isang nga ang ngiting hindi pilit, hindi nahihiya, kundi isang nangiting puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Alam niyang sa pagtahak niya sa mundo ni Carmen, hindi lang niya natagpuan ang katotohanan. Natagpuan din niya ang isang bagay
na matagal nang nawawala sa kanyang sarili. Ang pagbisita sa tahanan ni Carmen ay nag-iwan ng malalim na marka kay Carlos. Hindi na niya tinitingnan si Carmen bilang isang simpleng kasambahay. Nakikita na niya ito bilang isang taong may pambihirang lakas at dignidad. Ipinangako niya sa sarili na tutulungan niya ito. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan iyon, isang pagsubok ang dumating sa anyo ng paanyaya ni Isabela. Carlos, huwag mong kalimutan ang charity gala sa Sabado. Paalala ni Isabela sa telepono. Nakahanda na ang table natin. Si Valentina siguradong mag-e-enjoy siya. Nag-alinlangan si Carlos. Ayaw niyang pumunta. Ngunit naisip niya na marahil ito na ang pagkakataon para ipakita sa lahat, lalo na kay Isabela, ang kanyang pagbabago. Sige, pupunta kami. Ngunit isasama ko si Carmen. Natahimik si Isabela sa kabilang linya. Ang katulong, bakit hindi ba't panggulo lang siya? Kailangan siya ni Valentina para maging komportable. Matatag na sagot ni Carlos kahit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Dumating ang gabi ng piging, isang grandiosong bulwagan na puno ng mga taong nakabihis ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng tunog ng orkestra, halakhakan at bulungan. Dumating si Carlos suot ang isang eleganteng tuxedo. Sa isang kamay ay hawak niya si Valentina na nakasuot ng cute na bestida at sa kabilang tabi niya naglalakad si Carmen. Pinahiram ni Carlos si Carmen ng isa sa mga simpleng itim na bestida ni Daniela. Bagamat simple, lumutang ang natural na ganda ng dalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maikubli ang pagkailang. Para siyang isang ibon na napadpad sa isang gintong hawla, hindi alam kung paano kikilos. Relax, bulong ni Carlos kay Carmen. Huwag mo silang pansinin. Ngunit paano niya hindi papansinin ang mga matang mapanuri na nakatitig sa kanya, ang mga bulungang naririnig niya sa kanyang pagdaan. Sino yan? Bago ba niyang girlfriend? Mukhang simple. Hindi yan ang yaya. Anong ginagawa ng yaya dito? Si Isabela ang unang sumalubong sa kanila. Ang nangiti ay kasing kinang ng kanyang diamanteng kwintas, ngunit kasing lamig ng yelo. Carlos, darling, at Valentina, anghel ko, nariyan na pala kayo. Ang kanyang tingin ay dumaan lamang kay Carmen na parang hangin. At ikaw, sabi ni Isabela, kay Carmen ang boses ay tila naguutos. Maaari ka nang maghanap ng upuan sa gilid. Bantayan mo na lang ang mga gamit. Tatawagin ka na lang namin kung kailangan ka ni Valentina. Bago pa man makasagot si Carmen, nagsalita si Carlos. Hindi. Kasama siya sa table namin. Siya ang bisita ko. Ang nangiti ni Isabela ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis itong nakabawi. Kung iyan ang gusto mo, querido. Sa kanilang mesa ang tensyon ay mas masahol pa. Ang mga kasama nilang mayayaman ay pilit nang ngumingiti kay Carmen, ngunit ang kanilang mga tanong ay puno ng pag-uusig. Saan ka nakatira, Hija? Anong tinapos mo? Paano mo nakilala si Senyor Mendoza? Bawat sagot ni Carmen ay tila sinusuri at hinuhusgahan. Ang pinakamasaklap na sandali ay dumating. Habang kumukuha ng inumin isang waiter, ang tila aksidenteng natumba malapit kay Carmen. Isang buong tray ng pulang alak ang tumapon sa kanyang puting bestida. Ay Diyos ko, sigaw ni Isabela na tila nag-aalala. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan. Anong kabobo naman yan? Tingnan mo ang ginawa mo sa damit. Ang lahat ng mata sa paligid ay napunta sa kanila. Si Carmen ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, basang-basa at napapahiya. Ang pulang mantsa sa kanyang damit ay tila simbolo ng kanyang pagiging hindi kabilang. Pasensya na po, sabi ng waiter na halatang bayad ni Isabela. Pasensya, tingnan mo, dinumihan mo ang isang mamahaling bestida. Sigaw ni Isabela. Pagkatapos ay bumaling siya kay Carmen. At ikaw naman, bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Mga taong tulad mo, hindi talaga bagay sa mga lugar na ganito.
Iyon na ang huling patak. Sa gitna ng atensyon ng lahat, sa harap ng mapanghusgang lipunan, kumilos si Carlos. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipagtalo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Carmen. Kumuha siya ng isang puting serbilyeta mula sa mesa. At sa harap ng lahat ang bilyonaryong si Carlos Mendoza ay lumuhod sa sahig. Maingat niyang pinunasan ang mantsa sa damit ni Carmen. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang maririnig lamang ay ang musika ng orkestra na tila wala sa tono. Pagkatapos tumayo si Carlos, hinarap niya ang lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabela. May dalawang bagay akong gustong linawin. Sabi niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na dumadagundong sa buong silid. Una, hindi ito mamahaling bestida. Isa itong simpleng damit. Pero naging pinakamahalaga ito ngayong gabi dahil suot ito ng isang taong may dignidad. Huminga siya ng malalim. At pangalawa, si Bea Carmen Rodriguez ay hindi lang yaya ng anak ko. Siya ay panauhing pandangal ko. At ang sino mang hindi magpakita ng respeto sa kanya ay hindi rin nagpapakita ng respeto sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Carmen. Aalis na kami. Kinuha niya si Valentina sa kabilang kamay at nagsimula silang maglakad palabas. Nagbukas ang daan para sa kanila na parang dagat na hinati. Iniwan nila si Isabela na nakatayo ang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Habang naglalakad sila, papalabas na ramdaman ni Carlos ang panginginig ng kamay ni Carmen. Tiningnan niya ito. May mga luha sa mga mata ng dalaga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa gabing iyon, sa harap ng kanyang mundo, pumili si Carlos. At sa pagpiling iyon, naramdaman niyang mas naging buo siya kaysa kailanman. Ang insidente sa piging ay naging usap-usapan sa kanilang lipunan. Ngunit wala nang pakialam si Carlos. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang namumuong ugnayan sa pagitan niya ni Valentina at ni Carmen. Ang mansyon, na dating malamig at tahimik, ay unti-unting napupuno ng init. Ngunit ang pagkatalo ni Isabela ay hindi nangangahulugan ng kanyang pagsuko. Sa halip ito, ay nagtulak sa kanya na gumawa ng isang mas desperado at mas masamang plano. At sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang perpektong kakampi, si Doña Dolores. Isang hapon, habang si Carlos ay nasa trabaho, ipinatawag ni Doña Dolores si Carmen sa silid ni Valentina. Carmelita, pakikuha mo nga ang mga lumang laruan ni Valentina sa itaas ng aparador. Idodonate na natin ang mga hindi na niya ginagamit. Utos ng gobernanta ang boses ay tila normal. Walang pagdududang sumunod si Carmen. Kumuha siya ng isang silya para maabot ang itaas ng aparador. Habang inaayos niya ang mga kahon, hindi niya namalayan na tahimik na pumasok si Isabela sa silid na pinapasok ni Dolores. Mabilis at walang tunog binuksan ni Isabela ang bag ni Carmen na nakasabit sa gilid ng pinto at may inilagay sa loob. Pagkatapos ay nagtago sila sa banyo. Nang maibaba na ni Carmen ang lahat, na pansin niyang tila may nagbago. Ngunit bago pa niya ito maisip, bumalik si Dolores. Mula sa banyo ang muka ay nagpapakita ng pagkataranta. Nasaan ang kwintas? Sigaw ni Dolores. Anong kwintas po? Naguguluhang tanong ni Carmen. Ang diamanteng kwintas ni Senyora Daniela. Ang huling regalo sa kanya ni Senyor Carlos. Dito ko lang yon itinago sa loob ng jewelry box niya para itago sa magnanakaw at ngayon wala na. Ang pag-arte ni Dolores ay perpekto. Kasabay nito lumabas si Isabela. Anong nangyayari? Narinig ko ang sigaw mo. Ninanakaw, Isabela, ninakaw ang kwintas ng aking Daniela. Humagulgol si Dolores. Ang kanyang mga mata ay agad na bumaling kay Carmen, puno ng akusasyon. Ikaw lang ang nandito. Ikaw ang kumuha. Hindi po. Wala po akong kinukuha. Depensa ni Carmen, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Huwag ka nang magkaila. Matagal na kitang pinaghihinalaan.
Isa kang ahas na inalagaan namin. Sigaw ni Dolores. Kung ganoon kailangan nating tumawag ng pulis. Sabi ni Isabela kinuha ang kanyang telepono. At habang hinihintay natin sila, dapat nating tingnan ang lahat. Pati na ang mga gamit mo, dalaga. Sinubukan ni Carmen na tumanggi, ngunit wala siyang nagawa ng agawin ni Isabela ang kanyang bag. Sa harap nilang dalawa ibinuhos ni Isabela ang laman nito sa kama. At kasama ng kanyang pitaka suklay at telepono, isang kumikinang na bagay ang nahulog. Ang diamanteng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sinungaling. Sigaw ni Dolores, ngumisi si Isabela. Tapos ka na. Sakto namang dumating si Carlos na tinawagan ni Isabela kanina pa at sinabihang may emergency. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang bangungot si Carmen na umiiyak si Dolores at Isabela na matagumpay ang itsura, ang kwintas ng kanyang asawa sa kama at 2 pulis na papasok sa pinto. Anong nangyayari dito? Tanong ni Carlos gulong-gulo. Carlos, mabutit dumating ka, sabi ni Isabela. Nahuli na namin ang magnanakaw, ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Ninakaw niya ang kwintas ni Daniela. Tumingin si Carlos kay Carmen. Ang pagtangis nito ay tila tumutusok sa kanyang puso. Carmen, totoo ba ito? Hindi po, senyor, maniwala po kayo sa akin. Isang patibong po ito. Pagmamakaawa ni Carmen. Ngunit ang ebidensya ay nandoon. Ang kwintas, ang bag, ang mga testimonya. Kahit ang mga pulis ay nagsimula ng kausapin si Carmen. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Carlos. Paano kung totoo? Paano kung nagkamali siya ng pagtitiwala? Ngunit bigla niyang naalala ang pagbisita niya sa pamilya ni Carmen. Ang dignidad sa gitna ng kahirapan. Ang pagmamahal sa kabila ng kakulangan. Hindi ito gagawin ni Carmen. Sandali, sabi niya sa mga pulis. May mali dito. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Carlos. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Senyor Carlos, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng isang tinedier. Si Alejandro po ito, kapatid ni Ate Carmen. Alejandro, paano? Senyor, kanina po tumawag si ate. Kinausap niya si Mama Dolores. Narinig ko po sa background ang boses ng isang babae. Pamilyar po. Kaya po dahil sa pag-aalala, sinubukan ko pong i-access ang public IP address ng security system ninyo. Alam ko pong illegal, pero ano ang nakita mo? Tanong ni Carlos, ang kanyang puso ay kumakabog. May isa pa pong camera, senyor. Isang lumang webcam na nakakonekta sa lumang computer ni Valentina. Hindi po ito kasama sa main system, kaya siguro hindi alam ni Mama Dolores. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko po ang pagpasok ng babae. Nakita ko po ang paglagay niya ng kwintas sa bag ni ate. Nabitawan ni Carlos ang telepono. Ang lahat ay biglang luminaw. Humarap siya sa mga pulis. Mayroon pa kayong isang ebidensya na kailangang makita. Mabilis niyang binuksan ang lumang computer. Ilang click lang at ang video ay nag-play sa screen. Tahimik nilang pinanood ang katotohanan, ang lihim na pagpasok ni Isabela, ang mabilis na pagkilos, ang pakikipagsabwatan kay Dolores. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang unang bumagsak ay si Dolores. Napaluhod ito, humahagulgol. Patawad. Patawad. Ayoko lang siyang mapalapit sa inyo. Ayoko nang may masaktan ulit. Si Isabela naman ay namutla na parang papel. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga pulis. Ang kanyang karangyaan at ganda ay naglaho na palitan ng itsura ng isang talunang kriminal. Tumingin si Carlos kay Carmen na nakatayo pa rin sa gitna ng lahat. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, may kasama na itong lunas. Nilapitan niya ito. Walang salitang namutawi. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit.
At sa yakap na yon sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, naramdaman nilang pareho na sa wakas, tapos na ang laban. Ang katotohanan, gaano man kasakit ang siyang nagpalaya sa kanila. Matapos ang kaguluhan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Si Isabela ay dinala ng mga pulis at ang eskandalo ay tiyak nakakalat sa kanilang alta sosyedad, ngunit para kay Carlos isa na lamang iyong malayong ingay. Ang mas mahalaga ay ang katahimikan sa loob ng kanyang tahanan, isang katahimikang hindi na nagmumula sa lungkot kundi sa katotohanan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, kinausap ni Carlos si Doña Dolores sa huling pagkakataon. Nakaupo ang matanda sa sala, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkakasala at pagkapagod. Hindi na siya ang istrikto at palaging nasa kontrol na gobernanta. Isa na lamang siyang matandang babae na naligaw sa sarili niyang pait. "Aalis na po ako, Senyor Carlos." Mahinang sabi ni Dolores, hindi makatingin ng diretsyo. Tumango si Carlos. "Iyon na nga marahil ang pinakamabuti. Patawarin mo ako, iho." Sabi niya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon ay tinawag siyang iho. Sa halip na senyor, mula nang mawala ang anak ko, natakot akong magmahal muli. Natakot akong may mangyaring masama sa inyo. Kay Valentina, ang takot na yon naging lason. Walang galit sa puso ni Carlos, awa lamang. "Naiintindihan ko, Doña Dolores. Ngunit ang pag-ibig ay hindi dapat ikulong para protektahan. Dapat itong palayain para lumago." Inabutan niya ito ng isang sobre. "Ang iyong retirement pay. 20 taon kang nagsilbi sa pamilyang ito. Hindi ko yun kakalimutan. Mag-iingat ka." Tumango ang matanda, at sa kanyang mga mata, nakita ni Carlos ang isang kislap ng pasasalamat. Tahimik itong umalis at sa kanyang paglisan, tila isinara na rin ang isang kabanata ng buhay ni Carlos na puno ng mga alituntunin at anino ng nakaraan. Nang gabing iyon, matapos niyang basahan ng kwento si Valentina, nakita ni Carlos si Carmen sa hardin. Nakatayo ito sa harap ng mga rosas na itinanim nila noon. Ang mga ito ngayon ay mayabong na at puno ng mga bulaklak. Ang kanilang pulang kulay ay matingkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nilapitan niya ito. "Salamat," sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay isang bulong. "Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." "Ako dapat ang magpasalamat, Carmen," sagot ni Carlos. "Tinuruan mo akong makita muli ang mga bagay na mahalaga." Nakatayo sila roon nang tahimik pinapakinggan ang tunog ng gabi. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. "Naalala ko noong una kitang nakita dito," pagbasag ni Carlos sa katahimikan. "Galit ako. Nagseselos. Hindi ko matanggap na sayo nakita ni Valentina ang ligayang hindi ko maibigay." Ngumiti si Carmen. "Hindi naman po ligaya ang dala ko, senyor. Dala ko lang po ang pag-unawa. Pareho po kaming nawalan. At sa pagkawala, doon po kami nagkakaintindihan." "Hindi na, senyor," sabi ni Carlos, lumingon para harapin siya. "Carlos, tawagin mo akong Carlos." Tumingin si Carmen sa kanyang mga mata, at doon sa ilalim ng ningning ng mga bituin, nakita nila ang parehong damdamin na matagal na nilang itinatago, isang damdamin na higit pa sa pasasalamat, higit pa sa pagkakaibigan. "Carmen," sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. "Hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Ang buhay ko ay magulo. Mayroon akong nakaraan na kailangan kong ayusin. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Mas naging maliwanag ang buhay ko mula nang dumating ka." Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Mahal kita, Carmen. Mahal kita hindi dahil inalagaan mo ang anak ko, kundi dahil pinagaling mo rin ako. Mahal ko ang iyong katatagan, ang iyong kabutihan, at ang iyong puso na mas malaki pa sa lahat ng yaman ko." Naluha si Carmen, ngunit ngayon ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. "Carlos, natatakot ako. Masyadong magkaiba ang ating mundo.
Kung gayon gagawa tayo ng sarili nating mundo. Sagot niya, isang mundo kung saan ang mahalaga ay hindi ang pera o ang pangalan, kundi ang pag-ibig at pag-aalaga. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga at hinalikan ito. Isang halik na matagal nang naghihintay, isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pag-asa, lahat ng pasasalamat. Sa ilalim ng mga rosas na simbolo ng pag-ibig, isang bagong kwento ang nagsimulang mamukadkad. Kinabukasan, kinausap nilang dalawa si Valentina. Anak simula ni Carlos habang nakaupo sila sa sala. Si Tita Carmelita at ako, nagmamahalan kami. Tumingin si Valentina mula kay Carlos papunta kay Carmen. Ngumiti ito ng napakalawak. Alam ko po. Alam mo? Nagtatakang tanong ni Carmen. Opo. Kasi po, ganyan din po kayo magtinginan ni Mama at Papa dati. Lumapit siya at niyakap silang dalawa. Ibig sabihin po ba, magiging isang pamilya na tayo? Tumango si Carlos niyakap nang mahigpit ang kanyang anak at ang babaeng kanyang minamahal. Oo anak, isang tunay na pamilya. Bago matapos ang linggo, inabutan ni Carlos si Carmen ng isang folder. Hindi ito regalo, paliwanag niya. Isa itong kontrata, isang investment plan, pautang na walang interes para makabili kayo ng disenteng bahay at scholarship para kay Alejandro. Bayaran mo ako kapag kaya mo na kahit isang piso lang kada buwan. Ang mahalaga, hindi ito limos. Ito ay isang partnership. Tinanggap ito ni Carmen, ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ang mga rosas sa hardin ay hindi lamang mga bulaklak. Sila ang naging saksi sa pagyabong ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na kayang pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat. Lumipas ang isang taon. Ang mansyon sa Lomas de Chapultepec na dating nababalot ng kalungkutan at tensyon ay isa ng tahanan na puno ng buhay. Ang mga yapak ni Valentina na tumatakbo sa pasilyo ay sinasabayan na ngayon ng masayang tawanan ni Diego at Sofia tuwing katapusan ng linggo. Si Alejandro na ngayon ay nasa isang prestihiyosong technical high school dahil sa scholarship ay madalas na naroon, tinuturuan si Carlos ng mga bagong bagay tungkol sa teknolohiya. Ang dating opisina ni Carlos na dati kanyang kanlungan mula sa kalungkutan ay naging isang family room. Ang mga business report ay napalitan ng mga aklat ng kwento at mga proyektong pangsining. Sa hardin, kung saan nagsimula ang lahat, idinaos ang isang simple ngunit taimtim na kasal. Si Carlos sa kanyang itim na suit at si Carmen sa isang simpleng puting bestida ay nagpalitan ng pangako sa ilalim ng yumayabong na mga rosas. Walang grandiosong piging, walang daan-daang bisita. Tanging ang kanilang mga pamilya at ilang malalapit na kaibigan ang naroon. Si Valentina sa kanyang maliit na puting damit ang kanilang flower girl. Habang naglalakad siya sa gitna, masaya niyang isinasaboy ang mga talulot ng pulang rosas, ang parehong bulaklak na nagturo sa kanya tungkol sa pag-ibig. Sa gitna ng seremonya bumulong siya kay Carmen. Ngayon po dalawa na ang mama ko. Isang nasa langit at isang nandito sa tabi ko. Ang kanilang buhay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Si Carlos ay natutong iwanan ang trabaho sa opisina. Umuuwi siya ng maaga. Hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pananabik. Natuklasan niya ang ligaya sa mga simpleng bagay, ang paghahanda ng hapunan, kasama si Carmen ang pagtuturo kay Valentina na magbisikleta, ang pakikipagkwentuhan kay Alejandro tungkol sa mga pangarap nito. Si Carmen naman, sa suporta ni Carlos, ay bumalik sa pag-aaral. Nag-enroll siya sa isang master's degree sa child psychology. Hinahasa ang kanyang natural na talento sa isang propesyonal na larangan. Ngunit hindi niya iniwan ang pagiging ilaw ng tahanan. Siya ang naging puso ng pamilya na nag-uugnay sa dalawang mundong dati magkahiwalay. Isang hapon 2 taon, pagkatapos ng kanilang kasal,
Habang nagbabasa si Carmen ng libro sa sala, naramdaman niya ang isang pamilyar na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Ngumiti siya at hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Ilang linggo ang lumipas, ang tahanan ay napuno ng isang bagong tunog, ang iyak ng isang sanggol. Ipinanganak si Carlos Jr. o Carlitos para sa kanyang ate Valentina. Ang batang dating hindi nagsasalita dahil sa pighati ay isa ng responsableng ate. Siya ang kanang kamay ni Carmen sa pag-aalaga sa sanggol. Isang gabi habang pinapatulog ni Valentina ang kanyang kapatid, narinig ni Carlos at Carmen ang kanyang boses mula sa silid. "Shh, Carlitos, huwag ka nang umiyak," malambing na sabi ni Valentina. "Kakantahan ka ni ate, yung kanta na tinuro sa akin ni Mama Carmen." Sinimulan niyang kantahin ang parehong pambatang awit na narinig ni Carlos sa kusina noon, ang kantang nagbukas ng pinto sa himala. Pagkatapos ng kanta, narinig nilang nagsalita muli si Valentina. "Alam mo, Carlitos, ituturo ko sa iyo lahat ng tinuro nila sa akin. Ituturo ko sa iyo na ang pamilya ay kung sino ang nag-aalaga, nag-aalala, at nagmamahal sa iyo." Tumingin siya sa maliit na larawan ni Daniela na nasa kanyang bedside table. "At ituturo ko rin sa iyo na ang pag-ibig hindi nawawala. Nagbabago lang ito ng lugar." Nakatayo sa labas ng silid, niyakap ni Carlos si Carmen mula sa likuran. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang lalaking minsang umuwi ng maaga at halos himatayin sa kanyang nakita ay natagpuan ng higit pa sa nawawalang halakhak ng kanyang anak. Natagpuan niya ang isang buong pamilya, isang bagong buhay at isang pag-ibig na nagpatunay na ang mga pinakamagandang regalo sa buhay ay madalas na dumarating sa hindi inaasahang paraan mula sa mga taong hindi mo inaasahan. Ang kwentong nagsimula sa isang simpleng eksena sa kusina ay naging isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay kayang tumubo sa anumang lupa, kayang pagbuklurin ang anumang agwat, at kayang paghilumin ang anumang sugat. At sa tahanang yon, ang pag-ibig ay sa wakas na tagpuan ang kanyang tunay na kahulugan. 5 taon na ang lumipas. Ang pamilyang binuo ni na Carlos at Carmen ay tila isang matatag na punong kahoy na malalim ang ugat. Si Valentina ngayon ay isang matalino at masayahing 8 taong gulang na bata, ay nagmamahal sa kanyang mga kapatid, sa magkabilang panig kay Carlitos na 4 na taong gulang, at sa mga kapatid ni Carmen na sina Alejandro, Diego at Sofia, na bahagi na rin ng kanilang pamilya. Si Alejandro ay nagtatrabaho na bilang isang software engineer, isang patunay ng pangarap na kanilang binuo. Si Carmen naman ay nasa huling taon na ng kanyang master's degree sa child psychology, iginagalang hindi lamang bilang asawa ni Carlos Mendoza, kundi bilang isang dalubhasa sa kanyang larangan. Ang kanilang hardin ay payapa. Ngunit isang araw, isang tawag sa telepono ang nagbadyang may paparating na bagyo. "Carlos, iho," sabi ng isang pamilyar ngunit matagal nang hindi naririnig na boses sa kabilang linya. "Ang lolo mo, Ricardo." Si Ricardo at Elena Alvarez ang mga magulang ni Daniela. Matapos ang paunang pagluluksa, pinili nilang manirahan sa ibang bansa, isang paraan upang takasan ang sakit ng alaala. Ang kanilang komunikasyon ay limitado na lamang sa mga video call tuwing kaarawan ni Valentina. "Lolo Ricardo, kayo po pala. Kamusta na po kayo?" sagot ni Carlos habang sinusenyasan si Carmen na nasa kusina. "Pauwi na kami, iho. Permanenteng maninirahan na ulit sa Mexico. Naisip namin panahon na para makasama namin ng husto ang aming apo. Miss na namin si Valentina." Isang kaba ang gumuhit sa dibdib ni Carlos, ngunit pilit niya itong iwinaksi. "Ikinagagalak ko po iyan. Tiyak na matutuwa si Valentina." Pagdating ng mag-asawang Alvarez, tila isang agos mula sa nakaraan ang pumasok sa tahanan ni na Carlos. Sila ay mga taong nabibilang sa lumang henerasyon ng mayayaman, disente, edukado, ngunit may mga pananaw na nakakulong sa tradisyon at dugo.
Valentina apo ko, sabi ni Elena, isang eleganteng babae na may mga mata ni Daniela. Agad niyang niyakap ang bata na para bang nais niyang bawiin ang mga taong nawala. Ang kanilang mga regalo para kay Valentina ay hindi maikukumpara isang purong lahing kabayo para sa kanyang ikawalong kaarawan mga damit mula sa mga sikat na designers sa Paris at isang trust fund na kanilang inihanda. Si Carmen ay magalang na bumati sa kanila. Senyora Alvarez, maligayang pagbabalik po. Salamat, Hija. Sagot ni Ricardo, isang matangkad na lalaki na may seryosong aura. Ang kanyang tingin kay Carmen ay hindi masama, ngunit blanko na tila tinitingnan niya ang isang kasangkapan sa bahay. Si Elena naman ay mas direkta. Ikaw pala si Carmen, sabi nito, ang nangiti ay pilit. Nagpapasalamat kami sa pag-aalaga mo sa aming apo noong mga panahong mahirap. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Ang salitang utang na loob ay tila isang pader na agad na itinayo sa pagitan nila. Hindi ito isang pagtanggap. Ito ay isang transaksyon. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang presensya ay naging pustoyano eh. Araw-araw silang bumibisita. Ang kanilang mga pakikitungo kay Carmen ay palaging magalang ngunit may distansya. Palagi nilang dinadala ang nakaraan sa kanilang mga usapan. Naalala mo ba, Carlos, noong dinala namin dito si Daniela pagkatapos niyang manalo sa kanyang unang equestrian competition? Kwento ni Ricardo habang nakatingin sa isang lumang litrato. Nagmula talaga siya sa lahi ng mga kampiyon. Ang batang iyan, sabi naman ni Elena habang pinapanood si Valentina na maglaro, ay may dugong Alvarez. Ang talino at ganda nakuha niya sa kanyang ina. Ang bawat papuri kay Valentina ay isang paraan upang bigyang diin ang lahing pinagmulan nito, isang lahing hindi kabilang si Carmen. Ang pinakamasakit ay ang kanilang mga kilos. Isang hapon, dinalhan ni Carmen ng merienda si Valentina at ang kanyang mga lolo't lola sa hardin. Salamat, Carmen, sabi ni Elena. Maari ka nang bumalik sa iyong ginagawa. Kami na ang bahala sa aming apo. Ang mga salita ay tila isang pahiwatig na ang oras nila kasama si Valentina ay eksklusibo. Nagsimulang maramdaman ni Carmen ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na siya ay isang tagalabas sa sarili niyang pamamahay. Hindi ito ang tahasang pang-aalipusta ni Isabela, kundi isang banayad at patuloy na pagpapaalala na sa mata ng mga Alvarez, siya ay isang pansamantalang kapalit, isang yaya na nagkataong pinakasalan ng kanilang manugang. Isang gabi, pagkatapos umalis ng mga matanda, nakita ni Carlos si Carmen na tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na hardin. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Carlos, niyakap ito mula sa likuran. Oo naman, sagot ni Carmen. Ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Napapaisip lang ako. Tungkol saan? Humarap si Carmen, sa kanya ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Carlos dati. Carlos, para sa kanila, sino ba talaga ako? Ako ba ang asawa mo, ang ina ng mga anak mo? O isa pa rin akong utusan na may utang na loob? Ang tanong na yon ay sumampal kay Carlos ng may bigat. Ang payapang hardin na kanilang binuo ay hindi naligtas. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi dumating bilang mga kaaway na may sandata, kundi bilang mga bisitang may dalang mga bulaklak at lason. At alam niyang ang pagsubok na ito ay mas mahirap harapin dahil ang mga multong ito ay may mukha ng pamilya. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang banayad, ngunit nakakapanghinang digmaan ng kalooban. Ang pagdating ng mag-asawang Alvarez ay nagdala ng isang bagong dinamika sa pamilya. Sinimulan nilang igiit ang kanilang impluwensya sa paraang hindi masisisi, ang lahat ay ginagawa nila sa ngalan ng pagmamahal para kay Valentina. Nagsimula sila sa mga maliit na bagay. Isang araw, inuwi ni Elena si Valentina na may dalang mga bagong damit at gamit. Ipinag-shopping ko ang apo ko. Masayang anunsyo ni Elena.
Napansin ko kasi, Carmen, na ang mga damit ni Valentina ay masyadong simple. Dapat ay masanay siyang magsuot ng mga bagay na nababagay sa kanyang estado sa buhay. Walang masamang intensyon sa tono ni Elena, ngunit para kay Carmen, ang bawat salita ay isang punyal. Ang simpleng pananamit na tinutukoy ni Elena ay ang mga damit na pinili ni Carmen, mga damit na komportable, praktikal at hindi nagpapakita ng karangyaan. Sumunod, ang mga suhestiyon tungkol sa edukasyon ni Valentina. Carlos, na pag-isipan namin ni Elena. Sabi ni Ricardo isang hapunan. Ang eskwelahan ni Valentina ay maganda, ngunit hindi ito kabilang sa mga top tier. Ang mga apo ng mga kaibigan namin ay nasa Peterson Academy. Doon makakasalamuha niya ang mga tamang tao, ang mga magiging koneksyon niya sa hinaharap. Masaya po ako sa school ko, Lolo. Mabilis na sagot ni Valentina. Marami po akong kaibigan doon. Alam namin na po. Malambing na sabi ni Elena. Ngunit ito ay para sa iyong kinabukasan. Ang isang Alvarez ay nararapat lamang sa pinakamahusay. Ang pinakamatinding pagsubok para kay Carmen ay dumating hindi sa loob ng kanilang tahanan, kundi sa unibersidad. Bilang bahagi ng kanyang master's program, kailangan niyang magpresenta ng isang case study sa harap ng isang panel ng mga propesor. Ang kanyang paksa, Alternative Healing Methods for Childhood Trauma, na hango sa kanyang sariling karanasan kay Valentina nang hindi binabanggit ang mga pangalan. Pinaghandaan niya ito ng husto. Ito ang kanyang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, hindi bilang asawa ni Carlos Mendoza, kundi bilang isang professional. Sa araw ng presentasyon, isa sa mga panelist ay si Dr. Morales, isang kilalang at konserbatibong psychologist. Habang nagpapaliwanag si Carmen tungkol sa kahalagahan ng laro, pag-aalaga at pagbuo ng tiwala, napansin niya ang pagkunot ng noo ni Dr. Morales. Senyora Mendoza, pagputol ni Dr. Morales sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Ang iyong mga teorya ay kahanga-hanga sa kanilang pagiging simple, ngunit kulang ito sa clinical evidence. Ang iyong pamamaraan ay mas parang mothering kaysa sa therapy. Paano mo masasabi na hindi ito isang simpleng kaso ng spontaneous recovery? Ang salitang mothering ay ginamit na may bahid ng pangmamaliit, na tila ito ay isang mababang uri ng interbensyon. Dahil po ang pundasyon ng paggaling mula sa trauma, lalo na sa mga bata, ay ang pagpapanumbalik ng safe attachment. Matatag na sagot ni Carmen. Ang mothering, gaya ng sabi ninyo, kung gagawin ng may intensyon at pag-unawa sa psikolohiya ng bata, ay ang pinakamabisang anyo ng therapy. Isang magandang opinyon, ngunit walang sapat na datos. Sabi ni Dr. Morales, isinasara ang kanyang folder, isang senyales na tapos na ang usapan para sa kanya. Marahil mas makakatulong kung pag-aaralan mo ang mas maraming teorya at mas kaunting personal na karanasan. Lumabas si Carmen sa silid na iyon na tila sinampal. Ang mga salita ni Dr. Morales ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na sinasabayan ng mga banayad na pagpuna ni Elena Alvarez. Masyadong simple, kulang, hindi sapat. Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niya si Elena, na tinuturuan si Valentina kung paano kumain gamit ang tamang kubyertos para sa isda. Ganyan na po. Ang isang dalaga ay dapat matutong kumilos ng may karangyaan. Sabi ni Elena, hindi na napigilan ni Carmen ang sarili. Elena, maaari po ba tayong mag-usap? Nagulat si Elena sa tono ni Carmen. Nag-usap sila sa hardin. May problema ba, Carmen? Opo. Sagot ni Carmen, pinipilit na maging kalmado. Tungkol po sa paraan ng pagpapalaki kay Valentina. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagmamahal, ngunit ako po ang kanyang ina. At mayroon po kaming sariling paraan. Tumaas ang kilay ni Elena. At ano ang paraan na yon? Ang hayaan siyang lumaki na parang isang ordinaryong bata. Carmen, naiintindihan mo ba ang responsibilidad
na nakaatang sa balikat ng batang yan. Siya ang tagapagmana ng pangalan ng mga Mendoza at ng dugo ng mga Alvarez. Ang kaligayahan ay hindi sapat. Kailangan niya ng tamang paghubog. Ang kaligayahan ang pinakamahalaga sa lahat. Git ni Carmen, ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang pangalan o sa kanyang kinakain, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Isang napakagandang sentimiento, Hija. Ngunit ang mga sentimentong yan ay hindi maghahanda sa kanya para sa totoong mundo. Malamig na sabi ni Elena, ikaw pinalad ka. Natagpuan mo ang kaligayahan dahil sa isang aksidente ng tadhana. Ngunit si Valentina ang kanyang tadhana ay hindi maaaring iasa sa swerte. Kailangan itong planuhin. Umalis si Elena, iniwan si Carmen na nanginginig. Ang mga salitang yon, pinalad ka aksidente ng tadhana, ay tumagos ng malalim. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kanyang insecurities. Ang pag-aaral niya ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang pagiging ina, lahat ay tila walang halaga sa harap ng matatag na pader ng tradisyon at dugo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Carmen na siya ay nag-iisa. Ang kaligayahang kanyang natagpuan ay tila may isang presyo na araw-araw niyang kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanyang sarili. At sa gabing iyon, naramdaman niyang nauubusan na siya ng pambayad. Ang pag-uusap sa hardin ay nag-iwan ng lamat sa pagitan ni na Carmen at Elena. Ang mga sumunod na araw ay puno ng formalidad na may halong lamig. Si Carlos na nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato ay sinubukang mamagitan. Mama Elena, nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala, ngunit si Carmen ang ina ni Valentina. Kailangan nating igalang ang kanyang mga desisyon. Pakiusap niya isang araw. Carlos, ginagalang ko siya bilang asawa mo. Sagot ni Elena, ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Ngunit hindi ko maaaring ipikit ang aking mga mata habang ang aking apo ay pinalalaki sa paraang hindi karapat-dapat sa kanya. Ang pagiging ina ay higit pa sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa responsibilidad sa isang legasya. Ang crisis ay sumabog sa isang paraang hindi nila inaasahan. Isang hapon, habang naglalaro si Valentina sa hardin kasama si Carlitos, ito ay aksidenteng nadulas mula sa swing at bumagsak. Ang kanyang braso ay nabali. Ang sigaw ni Valentina ay nagdulot ng panik sa buong bahay. Agad na tumakbo si Carmen at Carlos sa labas. Si Carmen gamit ang kanyang kaalaman sa first aid ay nanatiling kalmado. Maingat niyang inalalayan ang braso ng bata. Pinakalma ito at inihanda para dalhin sa ospital. Sakto namang dumating ang mag-asawang Alvarez para sa kanilang pang-araw-araw na pagbisita. Ang nakita nila ay ang eksena ng kaguluhan si Valentina na umiiyak sa sakit si Carmen na may hawak sa braso nito at si Carlos na nagmamadaling kunin ang susi ng kotse. Diyos ko, anong nangyari? Sigaw ni Elena, ang kanyang mukha ay namutla. Nadulas po siya sa swing, senyora. Mabilis na paliwanag ng isang hardinero. Ang takot sa mukha ni Elena ay mabilis na napalitan ng galit at ang galit na yon ay agad na itinutok kay Carmen. Nasaan ka nung nangyari ito? Bakit mo siya pinabayaan? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Sinabi ko na, ang pagiging pabaya ay magdudulot ng kapahamakan. Ito ba ang tinatawag mong pag-aalaga? Elena, hindi ito ang oras para manisi. Saway ni Carlos habang buhat-buhat si Valentina. Ngunit hindi nagpapigil si Elena. Hindi kailangan mong makita ito. Carlos, ang simpleng buhay na ibinibigay niya sa ating apo ay isang buhay na puno ng panganib. Kung nasa isang mas maayos na lugar siya, kung mayroon siyang professional na yaya na nakabantay sa bawat kilos niya, hindi ito mangyayari. Ang bawat salita ay tumama kay Carmen na parang latigo. Nakatayo siya roon nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit at galit. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang pag-iyak ni Valentina ang kanyang inuna.
Sa ospital habang nilalapatan ng semento ang braso ni Valentina, ang tensyon sa waiting room ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ito na ang huli, sabi ni Ricardo kay Carlos. Ang kanyang boses ay pinal at walang emosyon. Hindi na namin ito papayagan. Mahal namin si Valentina at hindi namin hahayaang malagay sa alanganin ang kanyang kapakanan dahil sa kakulangan sa karanasan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Carlos kahit alam na niya ang kasunutan. Pag-usapan natin ang kustodiya, sabi ni Elena. Hindi namin siya ilalayo sa iyo, Carlos, ngunit kami bilang kanyang mga lolo't lola ay hihilingin sa korte na magkaroon ng legal na karapatan sa kanyang pagpapalaki. Kami ang magdedesisyon para sa kanyang edukasyon, sa kanyang kalusugan, at sa kanyang kapakanan. Mananatili siyang nakatira sa iyo, ngunit ang mga mahahalagang desisyon ay sa amin na magmumula. Iyon ay kabaliwan, bulalas ni Carlos. Si Carmen ang kanyang ina. Siya ang asawa mo, Carlos. Ngunit si Daniela ang kanyang ina. Giit ni Elena. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. At kami ang kumakatawan kay Daniela. Kung hindi ka papayag, idadaan natin ito sa legal na paraan. At sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng korte? Ang mayamang pamilya Alvarez na nag-aalala sa kapakanan ng kanilang apo o ang isang dating kasambahay na may kahina-hinalang nakaraan? Ang banta ay malinaw at brutal. Gagamitin nila ang kanilang pera, impluwensya, at ang nakaraan ni Carmen laban sa kanya. Pagbalik ni Carmen sa waiting room matapos kumalma si Valentina, nadatnan niya ang eksenang iyon. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang kanyang pagiging ina ay kinukwestiyon at tinatanggal sa kanya. Tumingin siya kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang asawa, isang pag-aalinlangang dulot ng pagmamahal sa pamilya ni Daniela at takot sa isang magulong legal na laban. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Carmen. Isang desisyon na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Humarap siya sa mag-asawang Alvarez. Ang kanyang takot at sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ninyo kailangang pumunta sa korte. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw na ikinagulat ng lahat. Tumingin siya kay Carlos. Ang kanyang puso ay nadudurog ngunit ang kanyang isipan ay buo. Aalis ako. Ano sasabay na sabi ni na Carlos at Elena? Kung ako ang problema, kung ang aking presensya ang naglalagay sa kapakanan ni Valentina sa alanganin, kung ang pagiging dating kasambahay ko ang sisira sa pamilyang ito, aalis ako. Pag-uulit niya. Ngunit sa isang kondisyon. Humarap siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ninyo makukuha si Valentina at ipaglalaban ko yan, hindi sa korte, kundi sa paraang alam ko. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Patutunayan ko sa inyo at sa iyo, Carlos, kung sino ako at kung ano ang halaga ko bilang isang ina. At pagkatapos ng 1 linggo, kung hindi pa rin ninyo ako matanggap, kukunin ko si Carlitos at iiwan ko ang mundong ito na hindi kailanman para sa akin. Tumalikod siya at bumalik sa silid ni Valentina, iniwan ang 3 taong tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Ang digmaan ay hindi na banayad. Ito ay deklarado na. At si Carmen sa wakas ay handa ng lumaban hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna na ipinagtatanggol ang kanyang kaharian. Ang ultimatum ni Carmen ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng pamilya. Ang sumunod na linggo ay nagsimula sa isang makapal at mabigat na katahimikan. Si Carmen ay kumikilos ng may dignidad at layunin. Hindi na siya ang babaeng nagpapakita ng pag-aalinlangan. Si Carlos naman ay gulong-gulo, nahahati sa pagitan ng takot na mawala si Carmen
at ng bigat ng tradisyong dala ng pamilya ni Daniela. Nagsimula ang plano ni Carmen sa paraang hindi inaasahan ng mga Alvarez. Hindi siya nakipagtalo o nagmakaawa. Sa halip ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang kaalaman at puso. Kinaumagahan tinipon niya sina Carlos at ang mga Alvarez sa sala. Sa mesa, inilatag niya ang kanyang thesis para sa master's degree. Nais kong basahin ninyo ito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi bilang isang manugang o asawa, kundi bilang isang professional sa larangan ng child psychology. Ang case study na ito, na pinamagatang The Language of Silence, ay tungkol sa isang batang dumanas ng trauma at unti-unting gumaling sa pamamagitan ng play therapy at attachment-based intervention. Ang batang ito ay si Valentina. Nagulat ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako kikilos bilang ina sa paraang alam ninyo. Pagpapatuloy ni Carmen. Sa halip ipapakita ko sa inyo ang terapista. Bawat kilos ko, bawat laro, bawat pag-uusap namin ni Valentina ay may dahilan at siyentipikong basihan. At sinimulan niya. Ang bawat araw ay naging isang live demonstration. Kapag naglalaro sila ng bahay-bahayan, ipinapaliwanag ni Carmen, ito ay paraan upang maiproseso niya ang konsepto ng isang buo at ligtas na pamilya. Kapag sila ay nagdodrawing, sabi niya, ang pagpili niya ng mga kulay ay nagpapakita ng kanyang kasalukuyang emosyonal na estado. Nang una si Elena at Ricardo ay nanonood nang may pagdududa, ngunit unti-unti nakita nila ang epekto. Nakita nila kung paano si Valentina, kahit may semento sa braso, ay mas nagiging bukas sa pagpapahayag ng kanyang mga nararamdaman. Masakit pa rin po ang braso ko, Mama Carmen, sabi ni Valentina isang araw. Pero okay lang kasi alam kong nandyan ka para alagaan ako. Ang pinakamahalagang sandali ay nangyari sa ika-4 na araw. Dinala ni Carmen ang isang memory box, isang kahon na puno ng mga gamit ni Daniela, ang kanyang paboritong pabango, isang lumang litrato, isang scarf. Sino ang mag-aakala na ito ay isang magandang ideya? Bulong ni Elena kay Ricardo. Binubuhay niya ang sakit. Ngunit umupo si Carmen kasama si Valentina. Anak, ang braso mo ay maghihilom. Ang mga sugat sa katawan gumagaling. Pero minsan, may mga sugat sa puso na hindi natin nakikita, tulad ng pangungulila natin sa mama mo. Okay lang na malungkot. Okay lang na umiyak. Niyakap ni Valentina ang scarf ni Daniela at nagsimulang umiyak, isang tahimik na pag-iyak na matagal na niyang kinikimkim. Niyakap siya ni Carmen. Ang pag-iyak ay parang ulan na, naglilinis ng sugat para makapasok ang sikat ng araw at magsimula itong gumaling. Si Elena, na nakamasid mula sa malayo, ay napahawak sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Carmen hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang taong nagbibigay lunas sa paraang hindi niya kailanman naisip. Naunawaan niya na ang pag-aalaga ni Carmen ay hindi simple o kulang. Ito ay malalim, matalino at higit sa lahat epektibo. Sa ika-6 na araw, si Carlos ang kumilos. Sa buong linggong yun, pinanood niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang lakas nito, ang talino, at ang walang kapantay na pagmamahal. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng kahihiyan at paghanga. Tinawagan niya ang kanyang abogado at sinabi, "Ihanda mo ang lahat. Kung itutuloy ng mga Alvarez ang kanilang plano, ipaglalaban namin sila." Buong-buo ang tiwala ko sa aking asawa. Pagkatapos hinarap niya ang mga magulang ni Daniela. "Mama Elena, Papa Ricardo," sabi niya, ang boses ay puno ng paggalang ngunit may diin. "Nagpapasalamat ako sa inyong pagmamahal kay Valentina. Ngunit ang desisyon ko ay pinal. Si Carmen ang ina ang aking mga anak. Siya ang aking asawa at kapareha. Kung ang pagtanggap sa kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod ninyo sa amin, masakit man tatanggapin ko. Ngunit hindi ko nahahayaang may mang-apak pa sa kanya
kahit sino pa man. Sa huling araw wala nang kailangan pang sabihin. Ang hangin sa bahay ay nagbago. Pumasok si Elena sa silid-aklatan kung nasaan si Carmen. Ang matanda ay may dalang isang tasa ng tsa. "Carmen," sabi niya, ang boses ay mahina. "Patawad." Tumingin si Carmen nagulat. Masyado akong nabulag sa aking sariling pighati. Pagpapatuloy ni Elena, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Akala ko, ang pagprotekta sa alaala ni Daniela ay nangangahulugan ng pagtatakwil sa sino mang papalit sa kanya. Ngunit mali ako. Ang totoong pagbibigay-pugay sa aking anak ay ang makita ang kanyang anak na lumalaking masaya, malusog at buo. At iyon ang ibinibigay mo sa kanya. Inilapag niya ang tasa. "Ikaw ang ina ni Valentina at ipinagmamalaki ko na tawagin kang anak." Nang gabing iyon sa hapagkainan ng pamilya ay muling nabuo. Walang talunan, walang panalo. Mayroon lamang pag-unawa at pagtanggap. Habang naghahapunan tumingin si Valentina sa kanyang ina, sa kanyang ama at sa kanyang mga lolo't lola. Ngumiti siya. "Alam niyo po, sa school pinag-drawing kami ng pamilya namin." Sabi niya, "Dati po si Papa lang at ako ang dinodrawing ko tapos may anghel sa taas. Ngayon po." Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito. Nakatayo sa gitna sina Carlos at Carmen, magkahawak kamay. Sa isang tabi ay sina Valentina at Carlitos. Sa kabilang tabi ay ang mga kapatid ni Carmen. Sa likuran ay ang mag-asawang Alvarez. At sa itaas sa langit, may isang nakangiting anghel na nagbabantay sa kanilang lahat. "Ngayon po hindi nakasya sa isang papel ang pamilya ko," masayang sabi ni Valentina. Niyakap ni Carlos si Carmen. Ang kanilang hardin ay nasubok ng isang malakas na bagyo, ngunit ang mga ugat nito, na binuo ng pag-ibig, pag-unawa at paggalang, ay mas lalong tumibay. Ang kanilang kaligayahan ay hindi na isang aksidente ng tadhana. Ito ay isang tagumpay na kanilang pinaghirapan at ipinaglaban, isang tagumpay na sa wakas ay kinilala ng lahat.